Dapat po talaga gano'n kasi wala dapat utang na loob yung mga tumatanggap sa mga politiko. Mm-mm. Hindi ko dapat sila nagkakaroon ng utang na loob. Pera ng taong bayan. Opo. Sige po. So, Mayor, yung AX po, walang problema kasi nabasa rin po natin ang pinaggalingan nito at yung kanyang target beneficiary at mga requirement din po, no? Oo, kasi nga ito yung mga in crisis na namatayan, pamasahe pa sa probinsya, etc. etc. So, dito po sa AKAP, maganda rin ho ba ang programang ito? Ano ho ba ang inyo pong pananaw po sa pangkalahatang programang ito na AKAP? Well, nung last year po, nagtanong nga ako, ano ba ang guidelines? Doon sa sasabi nilang kapusakita, pero dapat merong specific na guidelines. May mga provision. Nagulat po ako, wala eh. Parang kung ano na lang ang gusto ng politiko, gano'n na lang ako siguro. Kaya nagulat po ako na ngayon, mabuti na lang ako, nagawa nung na paraan na i-hold muna until such time na magkaroon pala ng guidelines. So all the while pala, nagdi-distribute ang AKAP na walang guidelines. Kaya nagulat nga po ako eh. Gulat na gulat po talaga ako. Lalo-lalo na ito, nabalitaan ko po itong mga pito-pito natin. Na 7 million na AKAP or AX, 7 million na AX, pwede mong ipalit ng AKAP, 7 million na MAIX, 7 million na TUPAD. Every time na mag-join ka ng sortie ni Speaker, provincial sorties nila. Nagulat po kami doon dahil una-una, mga allegations po yun eh. Only to find out po na na-confirm, kino-confirm po ng mas mga reliable sources po namin. Kaya talagang parang wala na bang limit ito. Talaga bang anytime kayang-kaya din ang mag-produce ng pera habang hirap na hirap po tayo nangungutang. Ang dami hong pag nag-uusap po kami ng mga mayors, lalo-lalo na yung mga mayors for good governance. Talagang isa ho yan sa mga centennial po natin. At isa pa rin po yung bakit ayaw i-share sa amin yung data or data ng mga nabigyan nung kabila? Ano ho yun? Sharing of data, kahapon po natanong din namin yung ASEC ng DSWD kasi yun din po ang panawagan nila Cielo Magno et al., no, Mayor, na to be transparent, paano makakakuha ng listahan ng nakatanggap, taga saan, at yung kanyang economic profile at maging yung halaga na natanggap nito. Kayo ho ba dyan sa Baguio, meron ba kayong poder bilang elected local official na humingi nitong datos sa DSWD para din po sa kadahilan ng para meron na kayong record at wala na pong duplication? Kaya nyo ba makahingi ng ganun pong record, Mayor? Sir Ted, I tried to talk to the SWD. I even raised this matter with the secretary of the SWD during one of our engagement with the mayors. At talagang ang in-invoke po nila, ang DSWD po gustong magbigay. Kaya lang meron nung nasasabihan sila na violation ng Privacy Act yan. Kaya tatakot naman sila. Kaya ayaw nilang, hindi sila nag-share sa amin ng data. Yun talaga yung isa sa mga problema namin. Kaya talagang malaki yung posibilidad na nakatanggap siya doon sa kabila, nakatanggap pa sa amin. Ganun ho yan. Kami nga willing kami i-share yung data namin. Mayor, sa isa pong isa hong kapulungan ng mga barangay kapitan diyan po sa Cebu ay gumawa na po ng resolusyon at sinasabi nga nila dito sa ombudsman baka pwede itong imbestigahan kasi nanalagay sila sa alanganin dahil may mga barangay nga doon na hindi dinadaan sa kanila at sila ang hinahanapan ng pera ng kanilang constituents. Diyan ho ba sa inyo pong lugar sa Baguio, meron din bang mga ganun po na mga barangay kapitan na maaring, alam nyo na kasi, hindi maitatanggi sa mga politiko rin po, may kanya-kanyang kaalyado po na barangay kapitan eh. Meron din ho bang ganyan sa inyong sitwasyon na ang ilang mga barangay kapitan ay naghumihingi sa inyo o kaya nagtatanong kung bakit si kapitan ganito, meron ako wala? Wala naman po. Wala naman po ako naririnig na gano'n na complaint. Dito, ang complaint po dito is pinipilit po sila mag-issue ng certification na indigent. Kaya nagko-complain po sa akin yung mga kapitan, yung ibang kapitan. Bakit sila pinipilit na mag-issue ng certification?
Yun din po actually ang issue po nitong dyan sa Daan Bantayan, no? Meron din po nga sinasabi Oo. dito na para po yung certificate of indigency ang hinihingi sa kanila. Kaya ang iba nga daw po, hindi agad-agad nagre-release kaya inaaway sila. Ganun po yung nangyayari dito. Ganun po yung nangyayari dito. Complain po sa akin, nilapitan po ako ng mga ibang barangay kapitan po. Okay, so ito hong certificate of indigency ay isa sa mga maari pong hawakan noong tatanggap noong AKAP ng cash assistance na ito. At diyan po sa inyo, may mga kapitan na ayaw mag-release nito kasi nga hindi naman talaga indigent yung tao? Totoo po yan. Sila po nakakailang. Meron po nakakaalam ng talagang economic situation po ng kanilang mga presidente po rito. Isa po yun, yung mga kapitan. Talaga pong may sila, may status sila dyan. Ano po ang inyong dito kaisipan po at kung mamarapati lang po ng mga proponents nito, pasintabi lang po. Ano po ang inyong kaisipan po at suggestion po dito sa pagpapatupad ng AKAP na ito at ang kanya pong kahalagahan, no? Sa gitna po ng ilang pa mga programa ng gobyerno para po sa pagtulong pinansyal sa mga nangangailangan? Alam niyo po, Sir Ted, diretsuhan na lang po. Sa tingin ko, ito pong AKAP fund natin, talagang election fund lang po. Nakakalungkot isipin nyo, sa ngayon, ang ipinapamigay pa lang nito mga nakatangay, ito may mga pondong AKAP at AX. Sa ngayon, yan pa lang ang pinapamigay nila, hindi pa nila napapamigay yung kanilang mga ninakaw sa gobyerno. So, yan pa lang binibigay nila, pera pa lang ng gobyerno, pinalabas na nilang kanila. So, talagang napakalaki ho ng kanilang election money. Kaya nakakalungkot. Kaya ako naman, tuwa-tuwa naman ako na magkakaroon na ng guidelines yung AKAP na yan. Actually, pati na rin ho yung AXP, naabuso na rin ho yan. Kita naman namin yung naramdaman namin. Kami naman po rito sa local government, nakikita naman po namin talaga kung paano po dinidisperse po. Opo, sige po. So, may tanong lang po si Chacha, Mayor, bago po kita babalikan. Oo. Mayor Benji, yung binabanggit nyo po na 77 scheme na sinasabi nyo na galing sa isang reliable source, although kanina narinig ko parang napatunayan, ito po bang reliable source sa binabanggit nyo ay mula rin sa Kongreso? Opo, sa Kongreso po yan. Ibig sabihin ho yan, every time na you join a sortie, you get this 777. 7 million po yan na AX o pwede mo ipalit ng AKAP, 7 million na MAIP sa medical assistant. Tapos 7 million na tupad. So that's 21 million. Mm-mm. Kung nakadalawang sortie ka, meron ka 42 million. Kung nakatatlo ka o nakaapat ka, meron kang 84 million. Oo, malaki. Oo, dumami na dumami. Dumami na dumami. Oo. Kaya sabi ko, minsan may tinanong akong kongresista Sabi ko, Tong, aware ka ba dito sa Juan? Tatanungin lang kita, diretsuhan lang tayo itong 777. Ay, oo. Ngayon, dumadami na kasi nalalaman na ng ibang mga kongresista na kaya marami na sumasama sa sortie. So, ibig sabihin ba, kaya pa rin yung 777, 37 o 27 na lang? Hindi, 37 pa rin. Pero nilimit na lang sa 4 na sortie. Maximum na lang na 4 na sortie. Bukod po dun sa sinabi niya sa inyo at nagtanong kayo kung totoo ba, siya po ba mismo itong reliable source nakatanggap din daw nung sinasabi na ipinamimigay po? Oh yes, oo. Nakatanggap din sila. Nakatanggap din sila. Dahil siyempre, kailangan din nila para meron din sila may bigay sa kanilang mga constituent. Pero nakokonsensya sila. Alam mo, hindi lang isa nakausap ko, Juan. Hindi lang isa nakausap ko. May mga kongresista na lumalapit sa akin. Ma'am, pipisilin pa yung aking braso at sasabihin sa akin na ituloy mo lang yan, Mayor Benji. Totoo yan. Mayor, dito po sa pagsisiwalat nyo nito, hindi naman po ito unang beses sa sinabi nyo dito sa ating programa. Hindi naman po kayo nakakatanggap ng kahit anong panggigipit sa inyo po mismo? Ay sigurado ako, magkakaroon ako ng yan. Sigurado naman po ako na para maipit din po ako. Kaya nga sabi ko nga, itong mga allegations na ito coming from reliable sources naman.
Mayor, ito ho ngayong ito ngayong sitwasyon ng nabanggit nyo nga po na korupsyon na nangyayari kasi nga sabi ho ninyo hindi pa ho pinamimigay yung mga ninakaw nilang pera. Sa ngayon po gusto ko lang kumustahin ito pong konstruksyon diyan po sa daan papunta po ng Baguio, ito pong paglalagay ng mga nets paligid po ng Quezon Road para po sa maayos na daloy po ng ating mga motorista. So far po, kumusta ang inyo pong report na tinanggap sa inyong mga contact sa DPWH po? Kumusta na po ang project na ito, sir? Well, alam mo, Sir Ted, last year, naglabas sila nag-announce sila na wala nang yung hininto na lahat ang Rocknetic project. Pero ito nga na, may ongoing na Rocknetic project. Ayun, dito sa panulit, Quezon Road. Pero naman, isipin mo, yung bawat square meters niyan is nasa nasa detailed unit price analysis yan, nasa contract. Mm-hmm. Every square meter ho yan, 25,000 pesos. Mm-hmm. When in fact, ang talagang cost po niyan is kung dalawang klase ho yan kasi, ito po yung active at yung passive. Yung active po, ito yung rack screen. Yung active po, ito yung merong stand. Ito may pahabang pole na itutusok. May stud. Ang cost po niyan, mga 4,300. Pero kung rack screen lang, mga 2,000 to 300 lang. Pero isipin nyo, laki ng 25,000 pesos. So, ibig sabihin niya, sa bawat square meter, ang kinikita nyo, almost mga 15,000 pesos. Grabe ho talaga. Ilang yan? Ilang thousands and thousands of square meters po ang ginawa yan. Nagsibagsakan na nga ho yung ibang rock netting na ginawa ho rito. Pero walang nag-imbestiga. Nakakalungkot nga ho walang nag-imbestiga, walang nagre-raise ng issue. So, ibig sabihin ko, yung bumagsak, pera ng bayan yun, pero wala nagsasalita. Nakakalungkot niya. 25,000 per square meter yung halaga per declare dito po sa contract ng DPWH, pero ang actual niyang halaga lamang ay 4,300. Yun po yun. Kung yan, active, yung active na type po yan. Pero yung passive na type, yung rack screen lang na walang stud. Kung yan, mga 2,000 to 300 lang. 2,000 to 3,000. According to yan, ng mga civil engineer. Opo. Ito po kasi ay nabanggit ko na kay Secretary Bonoan nung aming mapag-usapan yung Quezon Road sa aming panayam. Na-report nga na ating tinanggap. Nangako naman siya na ito'y aalamin niya. Kayo ho ba, hindi niyo ho nakakaharap dyan minsan sa Baguio si Secretary Bonoan para sabihan sa kanya na mismo suriin niya itong overpriced project na ito? Last year ho, pinuntahan ko siya. I think that was the first quarter or second quarter of last year. Nakipag-meet po ako sa kanyang opisina at binanggit ko po yan sa kanya. Tapos, nagkaroon noon, bigla ho siguro mga after a few months, several months, bigla hong nagkaroon ng announcement na wala na hong rock netting na gagawin. Pero during that time na nagkaroon ng announcement, tuloy-tuloy pa rin naman yung rock netting. Ngayon nga ho, ongoing yung rock netting po niya sa Quezon Road. Saan po nanggagaling ang appropriations nito, Mayor, sa pagkakaalam po ninyo? Yung kanya pong pinanggagalingan na pondo. Kasi nga dati pa ho merong pang proposal nga to rehabilitate the entire Quezon Road. Oo. Sa inyo pong impormasyon, saan po galing ang perang ginagasta dyan sa rock netting na yan? Ito po hindi ko na rin po alam . Alam mo, dahil sa frustration ko, certain. Ayaw ko na rin kasi mapro-frustrate lang po ako. Kaya, siguro, nasa gaan na rin siguro po ng DPWA. O kaya sa mga savings nila. Pero, ang nag-approve naman po ng mga projects, certain, diretsoan na lang po tayo. Sino mo ba namimili ng mga district engineer at mga regional director ng DPWA? Siguro kayo mismo nakakausap niyo yung mga ibang mga
mga governors at mayors, sino talaga namimili po dyan? Hindi naman ho yung secretary ng DPWH na namimili dyan. Kaya, sino kasabwat yan? Sino nag-a-approve ng mga projects? Ako mismo nakita ko. Ako, testigo ako mismo, personal knowledge ko, nakita ko nilalabas yung project ng DPWH, tapos nag-a-approve. Politiko nag-a-approve. Nagulat nga ako, bakit sila nag-a-approve? Alam ko, di ba? Trabaho nila Trabaho nila gumawa ng batas. Bakit sila nag-a-approve? Bakit humihingi ng approval yung district engineer doon sa Congress? Minsan po ako nagawi dyan at meron akong nakausap na ang sabi po sa akin, hindi na nga daw masikmura yung laki ng komisyonan sa ganyang infra project. Yung iba ho naman din dahil tukoy nila itong ang politiko na nasa likod nito. Ito bang report na ito na tanggap na po ninyo na mismo yung mga kontratista ho naman din, siyempre kita rin sila, pero yung iba ho ang reklamo nga sobra naman daw pong garapal. Alam niyo, Sir Ted, gumawa na po ako ng based doon sa mga binanggit ko sa mga competition, mga contractors po sa akin. Gumawa nga ako ng computation. Actually, yung mga numbers po doon sa nilagay ko doon, galing po sa kanila. Tapos po, ang paborito kasi nila na talagang malaki ang kita. Kasi kung sa mga road construction, sa mga road pavement, except for asphalt overlay. Kung gagawa ko ng kalsada, mga bridges, o kaya vertical, talaga ho pa yan. Talaga ho, siguro 12%. Ganun lang ho yan. Mga 15%, 18%. Ganun lang ho kukunin yan. Pero kung yung mga projects ho like backnet, asphalt overlay, road opening, kasi yung road opening, magtatanggal ka ng bundok dyan magpabawas ka sa bundok, tapos palalabasin mo na, let us say, 10,000 square meters lang sa technical study, palalabasin naman nilang 100,000 square cubic meters na lupa ang tinanggal dahil sino magsusukat yan? Dito ba? Sila rin lang naman na magsusukat yan. Mas mag-aabot lang naman sila under the table na lusot na uli yan. Asphalt overlay, let us say 5 mm o 4 mm dapat. Pero ilang beses dapat nilang petitionin, gagawin nila. Isun lang siguro ng ilang beses lang. Kaya ang bilis dito nga ako sa Pangli, ang bilis patanggal yung mga asphalt overlay rito pag pinagyo. Sunod-sunod na bagay, tanggal na naman isang kalsada na naman namin dito. Ubus na naman yung asphalt overlay na nilagay nila. Yung cat's eye. Alam mo yung ba yung kung magkano isang piraso niya? Magkano? 11,720 yung cat's eye? pesos yung bawat piraso niya. Magkano? 11,720. 11,700. Detailed unit price analysis. Nasa detailed unit price analysis po yan. 11,720. Ang isang cat's eye? Opo, isang cat's eye ho yan. Ang isang piraso ho yan, actual cost ho yan. Kami po na humingi po ng quotation ho sa legitimate supplier din ho ng DPW. Ang binigay ho sa amin is 1,800. Wow. 1,350 na yung per piece plus 200 na installation plus 246 pesos na tax. That's about 1,800. So, bawat piraso, ang markup is 9,900. Paano yung railings sa yung barandilya, sa mga kurbada? Ayun po yun, Sir Ted. Alam niyo, kung may sana ako, nag-Zoom meeting na lang tayo para maipakita ko sa inyo. Yan po yan sa kurbada. Tama yung sinabi niyo, Sir Ted, kurbada. Bakit pumunta ko kayo rito sa Marcos Highway? Pati diretsong kalsada, nilagyan ho nila. Alam niyo ba kung magkano po yung ang presyo ho niyan? Sa detailed unit price analysis, it's 121,330 pesos per meter. Per meter? Per meter po yan. Per meter po yan. So, kumontak po kami sa isang Chinese supplier at nag-research din po kami sa internet. Alam niyo ba kung magkano presyo niyan? $255 per meter. O sabihin na lang natin, para mas madali yung computation, $300 na lang.
Tapos freight and tax at na. Mhm. Sabi na lang natin, 20,000 pesos. Mm-mm. So isipin nyo, per square meter, 100,000. per square meter, 100,000. Inoperan nga ho niyan ako eh. Inoperan po ako ng mga supplier niyan. Sinabi sa akin, Mayor, 40-60 tayo rito pag ikaw po. 40-60. Pero kung nakakuha tayo ng pondo sa taas, 6% ka lang. Sabi sa akin. Mayor, ito ho ba yung may mga gulong? Oo, yung mga yung rollers. Yung rollers, po tawag. yes. Yung may mga gulong na kulay orange, no? Na papanig Opo, sa opo, Marcos opo. Highway. So, 100,000 opo, per meter ang patong. Oo, per meter. Kaya ho, ginawa ko nila per meter. Kaya nga ho, per meter yun. Kaya ho, hundreds and hundreds of kilometers po yung ginawa. Kaya ho, talaga isipin nyo na lang kung gano'ng laki ho talaga ang kinita ko. Yung 60-40 po na offer sa inyo ng contractor, ano po yon? 60 sa kanila o 60 ikaw? Ang offer ho, kung local government ang magpopondo, Mm. it's 60-40. 40% sa akin Mhm. at 60% sa kanila. Mhm. So, ang sabi ko nga sa kanila, bawal yan dito eh. Sabi ko, so ibababa nyo yung presyo. So, ibababa nyo yung presyo, sabi ko sa kanila. So, ibababa nyo ng around 70,000 pesos. Mhm. Ay, sir, hindi po namin pwedeng gawin yan. Bakit hindi nyo pwedeng gawin? Sir, established cost na po yan eh. May detailed unit price analysis. Hindi ka pa pwedeng lumihis So, doon. Mm. Oo. Sabi ko, bawal yan dito. Sir, bakit ganito na lang, sir? Sabi niya, yung share mo, gawin mo na lang natin na project uli. Sabi sa akin. Ganito na lang, sir. Sabi pa, pinagtag uli nila. Actually, sir, pwede pa namin ibaba ng 100,000. Pero 60-40 pa rin tayo. Sabi hindi sa akin, 60-40 pa rin tayo. Sabi ko, ano mangyayari doon sa 21,000? Sir, para sa iyo lang yun. Solong-solo mo yung 21,000. It's yung 40,000 mo pa, sir. Yung 100,000 na lang, yung 40-60. Pwede natin gamitin sa project para meron ka, sir, para sa election. Yan ho bang paglapit sa inyo? Kasi, klaro ko lang, hindi ho ba ito pong uri ng overpricing nito pong mga construction projects na ito under DPWH? Nangyari na po ito during the term of President Digong, di ba? All the way, carry over lang ngayon? Oho, meron na po, alam po, meron na po nangyari dyan eh. Meron na po, kasi ang Baguio City po, ang unang inoferan po yan ng isang Korean firm. Kaya nga ho, nagkaroon kami ng proof of concept dito sa Baguio eh. Dati ho, nilagay nila doon sa papuntang PMA, pinalipat ko po, nilagay ko sa Marcos Highway. Wala po kami binayaran doon. Nilagay ko po doon sa yung pag umakyat ko kayo sa Baguio sa Marcos Highway, malapit po doon sa building. Yan po sa Marcos Highway. Doon po namin nilagay eh. At magmula po noon, doon ako, nagtayuan na. Marami nang naglagayan na. Opo. Nagulat pa nga ako dahil kung nakita niyo ho yung San Pascual Asin, ako napakarami ho. Yung San Pascual Asin Road, Mhm. yung alternate road ho, yung Baguio. Ay, matindi po doon. Ang dami yung nilagay doon. Sa Marcos Highway, pati diretso po kalsada nilagyan. Opo. Sige po, Mayor. So, kaya nga po, carry over po ito ngayon. Ito pong nag-aalok sa inyo during this present dispensation na. Opo, dito na po ngayon. Dito na po. Opo. Dumating po sila rito sa September. September.